Pagkano naman yun? Alam niyo, sinilang ka? Ako. Kami naman yan. Kasi ako yung laman din ng simbahan. Pero, di ba sa prex, ilang kong gabi? No, 3. Pero ngayon, 2 na lang. May nagte-prex pa nga, 1 na lang. Pero sa Corpus Christi ngayon, ay na-innovate na rin. Ilan na lang ngayon? 8 na lang. Ilan na lang mangyari? 2 na lang. Sa isang linggo, graduation na. Pero konti na nila pagkatama. Ako po ay tiga pa umuulakan. Ang hawak ko lamang po ay sa Hagunoy. Dati rin po akong sector dito, naging pastor din, naging youth for Christ. Lahat na ako ay nabang ko. Pagkatapos ko maging sector head ng West Sector, ako naman ay nalipat sa South Sector. Alam niyo South Sector? Ito ay San Jose del Monte, may Kawayan, Marilao, Minuyan. Basta yung party na yun hanggang Muntanban. Narating ko po yun. Sabi ko, ba't kaya ako dinala dito? Galing siguro sa akin yung mga elder ko. Meron nyo alas ako sa umaga, Sabado alas ka sa Popo, kasabi namin mga anak namin, anak, punta mo na kami ng San Jose del Monte. Sabi na anak ko, sige. Mga alas 5 yun. Kasi ang travel time mo doon, 2 hanggang 3 oras. Pag nasa pa pa sa patay, para ka na ipagbibig. So, inaagahan namin. Doon na kami lahat. Uuwi kami, darating sa main bahay ng mga alas 10:30 hanggang alas 11 ng gabi. So, makikita namin anak namin, natutulog na. Aalis ulit kami na Sunday ng umaga. Sabi, anak, alam namin, hindi na lakad na San Jose del Monte ulit. Uwi-uwi kami, alas 12 rin ng gabi, Sunday. Bakit kaya namin nagawa iyon sa tansyon mo? That is because of the Holy Spirit. Tanongin ko kayo ngayon, bakit kayo ngayon nandito sa kinukuha nyo? Ha? Very clear. That is the Holy Spirit. Kasi kung kayo lang, tandaan nyo, gusto nyo magpakabait, pero alam nyo, gusto ko kumait, pero hindi ko magagawa. Hindi talaga magagawa kung wala, ha? If we live by the Spirit, then also walk by the Spirit. Wala akong nakita dito, o tinanong ko kanina, from the start na si Edwin Tokwan, ay kinakalad ka dito. May kinalad ka doon siya yun rito. O may tinutukan, pag hindi ka pumunta ron, may susulit kita, o dahil kita. Hindi ka makakapunta. Tandaan na, gari tayo. Meron na ba gano'n? Meron na ba intimidation? Wala. May pamimilit? Wala. May pananakot? Wala. Sapagkat ang Panginoon, ganyan po Diyos. Amen? Kanina, magsalita ka. Pinaiyak ka ba? Inunog ka ba? Hindi. Lalo yan ay gawa ng ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa Kristo, ako ay yayao sa ibabaw ng mundo, subalit sa aking pagyao, ako ay maging imanan, magbabantay sa inyo. Sino yan? Yan ang Banal Espiritu Santo. Amen? So ngayon katabi nyo ang Holy Spirit. When there are 2 or more gathered in His name, He is in the midst of us. Sa Tagalog, kung may 2 o hindi pang nagkakatipon sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, ay nandito siya sa ating kalagitnaan. Buhay na buhay. Amen? Nakita niyo ang Panginoon sa Kristo. Tingnan niyo katabi. Amen. Buhay na buhay sa Kristo. Kapatid, walang ginawang pangit ang ating Panginoon. Tandaan nyo. Pakakatandaan natin yan. Ito ang manifestation. Pag nakita nyo ng pangit ng katabi
katabi nyo, wala na sa iyo ang Panginoon sa Kristo. Yung mga kagalit-galit mong kapatid, pag nakita mo, naku, ang kapatid ko nangangailangan to. So pag nangangailangan to, tinanggap mo, ano ibig sabihin ito? Ikaw ay nag-educate sa iyo, nabubuhay sa iyo, Panginoon sa Kristo, ang banal ng Espiritu Santo. Intimano sabihin mo, may ka pangangailangan to at pwede kong matulungan to. Nasa iyo ang Panginoon sa Kristo. Nasa iyo ang banal ng Espiritu Santo. Pero dahil naku, ito naman, bakit na to? Naniwala ka, kinukilig ka na ng demonyo. Ayan na ang demonyo sa tabi mo. Ngayong oras na ito, eto si Jesus Cristo, sa tabi mo banal na Espiritu, makinig ka kay Bernadette. Nakinig ang demonyo. Ngunit naman ito sa sinasabi niya na kung ka na lang. Isipin mo yung problema mo. Bukas lunis na naman. Diyos ko. Problema na naman ba ako ng anak? Papasok sa inyo yung problema. Sino ang may gawa niyan? Dalawa lang naman yan eh. The good and the bad. Saan ang bad? Sama. Ang good is, sapagkat sinabi niyo ng Panginoon, I will never leave you nor yung ibon ng walang nag-aalaga sa ipamawid ay nabubuhay. Yung damo na walang nagdidilig, nag-aalaga, nabubuhay. Ikaw pa kaya nalikha naman ang nilikha ng Panginoon? Pababayaan niya? Sample. Kayo ba'y pinabayaan na sa pagkain? Sa dasal pa lang natin, Ama namin, sumasalangit niya. Bigyan niyo po kami ng makakain sa araw-araw. Diba? Hindi tayo kumantos ng pagkain sa araw-araw. 3 beses lang para mabuhay. Pero ilang beses na ginagawa natin pagkain? 5 beses! Pagkatapos magtataka ka, ang tama-tama ako na. Kayo gagraduate ngayon. No? Mamaya, take-up pa rin natin yan. Gagraduate na kayo. Makikita niyo ngayon talaga sa inyo, manamit, bigyan niyo po kami ng i-remind natin yung mamaya. By the way, sabi ko nga, no, ito yung aking paggaling ng malalusog. Malalusugan ako? Hindi, ano? Ano lang po naman kami talaga? Yung kahiro namin tapain talaga, no? Ayun ang aking bunso. Ito pa aking bunso. Ito ang aking gitna. Ito si Jaja at kanyang asawa. Ito po si Sister Sandra. Si Sister Sandra po ay hindi ko maisama sapagkat siya po ay stroke. Pag masyadong naiinitan, parang ano yan eh, yung radiator na marado o kaya butas, nag-overheat. Pag nag-overheat, nag-collapse. Kaya nakikita niyo rin po siya sa mga susunod na panahon. Sabi sa Galicia, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamumuhay rin tayo ay sa Espiritu. Huwag tayo maging palalo. Huwag natin galitin ang isa't isa. Huwag rin tayo maigit sa isa't isa. Kung ano yung nasa iyo, pasalamat ka. Kung ano yung nasa kapitbahay, pasalamat ka rin. Sabi, bumili yung kapitbahay ng 32. Mahal bili tayo ng 45 inches. Bili tayo. Bumili yung kapitbahay ng 55 inches. Mahal, bumili tayo ng 55 inches. Bibili tayo ng 65 inches. Bumili ng 65 inches. Bumili ng 72 inches yung kapitbahay. Mahal, kaya ba ba? Siguro kung nanakaw yun. Hindi na kaya. Kung ano yung meron tayo, makontento tayo. Sabi na, narinig natin, hindi pantay-pantay. Talaga nilikha ng Panginoon na hindi pantay-pantayan para makita natin na ang Panginoon ay nagbibigay ng karapat-dapat. Kita nyo, ina ng inibitahan ng kalumpit, 1,000. Pero kayo ang pumunta sa pagkat sinabi ng Panginoon, malawak ang aking pumasan. Subalit kayo ang mapalad na mamamahagi ako ng biyaya. Kung ayaw nilahayaan nila sapagkat may oras para sa kanila. Yung oras na pamamahagi sa pamamalakayan ng Panginoon, nasa inyo ngayon. So, nasa inyo ngayon ang biyaya.
It's your time. Nakita niyo na nung nakaraan ko? It's just the beginning. Ito na, tawagin ka. Tapos na tayo dito. Tanong ko. Meron daw bang nakakita ng gulong dito sa inyo? Ano niyo yung gulong? Baka mamaya kasi wala pa nakakita ng gulong. May hirapan akong magbigay ng panayam. Yung gulong mo yung bilog, ano? Yung bilog, ano? Ito, ihalin ko na yung aking panayam. The outer rim, ito ba, ano? Nasa labas. This is the part of the wheel that meets the road. Siya yung sumasayad sa lupa. It represents our daily Christian life. Sa apat pa, kung naisipan ng liwanag, ito yung ating ginaganapan sa pang-araw-araw. Alam na natin na, halimbawa tayo magsisimpa, makakasalimuhan natin yung kapitbahay natin. Kiniinisan nyo, ito ikaw, hindi pa magpapakawalang iyay ba? Pwede yun. Pero ito yung pinapakabalik ito, sana masarap sundan. Pwede rin yun. So, it represents our daily life. Yung cycle ng buhay natin. Yung buhay natin sa Purpose for Christ. Yung buhay natin as head of the family. Yung buhay natin as ilaw ng tahanan. Ang sabi, ang ama ay? Ang ina? Ang anak? Tagapundi ng ilaw. Eh, yung binan. Di ba binan ba rito? Naku po, pero ano ha? Jokan mo. Baka mamaya pagkakitan mo. Pero sabi ang binan daw, di naman yung nanay, ilaw, yung ama, haligi, sa tagapundi. Yung binan daw yung anay, joke na. Pero hindi ito. Sa pagkakataong ito, ang binan ang tagapagpatibay ng haligi at tagapagpaliwanag ng ilaw ng tahanan. Sapagkat very evident na dito ang binan. Palakpakan natin ang binan. Amen. Bihirang-bihira magkaroon ng Christian life o kasamahan ng binan. Sapagkat sabihin ko, fokus-fokus po, mawalas buhay mo. Sasabihin ka, mahala ka sa buhay ko. Pero ngayon, ikaw. Hindi isa. Kung sabi nga ni Rodrodi, kung matatandaan niyo ito, dapat ano na siya, general o colonel. Tumigil. Dahil ano, sabi rin sa akin, ayun, nalupo sa focus. Kaya kami nang maloko sa Panginoon kaysa maloko kayo sa Panginoon. Kung ano man yung sumisisik dyan, huwag yung pansinin. Kung may sumisira sa inyo, huwag yung pansinin. Kung may nanlalait sa inyo, huwag yung pansinin. Sapagkat sinabi ng Panginoon, hayaan mo ang aking sa akin ng pag-iingat. Kung ginawang ka ng kaloohan, the justice will serve them. Kung hindi nyo makamit dito ang pag-iinganti, kasi tinanong kanina, anong kanta natin? Last part. Ano? Tama ka, title. 1. Yun. Sino ang nakakasiguradong makakapunta sa heaven? Wala, ano? Hindi natin alam. Pero we are trying to be in heaven. Kaya sabihin na, huwag muna. Lalo na ako. Magtutok pa ako Siguro sabihin natin yung mga kapitbahay natin, ayaw maniwala sa atin, pumunta ka sa heaven pag natin kita. Okay, represents our daily Christian life. Yan yung pinakikita, ano yung dapat nating gawain. The hub, yung gitna, this is the part of the wheel from which the power emanates to the wheel, it holds the wheel together. The hub is our Lord Jesus Christ. Sino ang pinakasentro natin? Ang ating baka mamaya sentro natin yung Bombay. Kulay ng buhay na yan, may ilang buhay dyan. Yung MGN ko, kulay din ko, wala kami. Pwede niyo sabihin, pero
above all is ang ating Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan na natin. These folks, parang mga rayos ngayon. Sino yung mag-link ngayon sa our daily Christian life at ang ating Panginoon? Sabi dito, it will speak the power and direction from the heart to the ring. Siya yung magbibigay sa atin ng koneksyon. Kasi useless kung independent ang Christian life tsaka ang ating Panginoon sa Kristo. Dapat nakakonekta tayo sa bawat isa. Paano ba si Kristo sa buhay natin kung hindi rin natin alamin? Sabi dito, the exposure that means of putting our whole life in contact with Christ so that our life can be transformed. Bigyan ng lakas. Maging makatotohanan tayo sa Kanyang ipinangako. Ano ba ipinangako ng Panginoon? Bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Totoo. Sapagkat sinabi ng Panginoon, hindi na ito ang ating tunay na tahanan. Saan ang ating tunay na tahanan? Heaven. Diba? Ano tawag? Transitory lang ang ating buhay. Hindi ito ang permanente. Okay? At bigyan ng direksyon. Do you like to read and study scriptures? Why or not? Sabi, boring ka yung Bible. No? Ang nauso ngayon, tinabi rin ang nakarang galuti, ano yung nirerentahan pa? Pocketbook. Nirerentahan pa. Pero nakakita pa kayo nirerentahan Bible. Alam niyo nung una, nag-household kami. Kasi pag dumating tayo, hindi ka kayo Bible, ano? Binabalot ko pa ng todo yung Bible. Wala hindi makita ng aking kapitbahay kung pare. At inilalagay ko sa puwet. Hindi ko na po ito. Atin ako, makisol, household. Kapatid, ako hiyang-hiya sa Panginoon. Bakit? Ito yung sasample dyan. Sister, ikaw halimbawa, anong trato mo, nakita mo, sa asawa mo, nakasukit na sa likod ng puwitan niya, anong mararamdaman mo? May isa, di ba? Hindi ba natin dapat ipagbayabang lalo ang Panginoon? Kaya dahil tayo ng mga sabatista, ng mga iglesia, ng mga born again, sapagkat sila very bold. Sinasabi nila, hawak mo ang Panginoon sa Kristo. Kaya ng Bible. They are very brave enough para sabihin nila, ito ang conviction ko, ito ang Panginoon ko. Kaya tayo, hirap na hirap. No? Bible alone. Why or why not? Bakit? Bakit? How do you pray? How often do you pray? What is the content of your prayer? Yung mga Muslims, sino nag-abroad na rito sa Saudi, UAE, abroad? O sige, huwag na nag-abroad. Dito na lang sa local. Dahil tayo ng mga Muslim. Muslim, ilang beses magdasal sa maghapon. Minsan, sumusobra po. Pag Ramadan, magdamag sila, 40 diya sila, nagdarasal. At hindi kumakain. Tubig lang. Pagdating ng hapon, sila kakain, konti lang din. Bawal pa sa kanila baboy. Iba tayo mga Katoliko, tayo ano, kain ng kain. Puro baboy. Nagtataka ba kayo, magtaos na ng high blood pressure ko? Loko ka pala eh, puro baboy kinain mo eh. Simana Santa na, we celebrate the Holy Week. Sabi, bawasan lang natin. Bawas lang. Hindi naman pinagbawal talaga eh. Bawas lang, pero hindi pa rin magawa. Bakit kaya? Ano ang content ng prayer? Pag-upo sa simbahan, luluhod, Lord, sana po patamayin kami sa wedding. Ang bilis. Acts. The content ang naman. Adoration, contrition, thanksgiving, and supplication.
pwede yan, sige. Pero mas maganda, lagyan natin ng direksyon ng pagdarasal. Ano ang content? Unang-una, pagluhod natin sa ating Panginoon, Lord, salamat po. At nakaluhod ako, nahanap ako sa inyong dambana. Salamat, Lord. Bakit salamat? Hindi lahat ang gusto magpasalamat sa Panginoon ay nagagawang magpasalamat sa altar. Why? Wala silang chance. Nakatali sa higaan, dahil ng higaan ng karamdaman. Ano ba? Wala silang oras na katulad nyo. Ito, excess time nyo. Dahil mamaya, masisipa pa kayo. Pero gawin nyo magpasalamat kayo ng Panginoon. Tapos, hingi ka ng patawad. Panginoon, patawad ko. Maybe, meron akong nasabi sa kapitbahay, hindi ko alam, nakasakit ako sa kanya. O kaya nasabi ako, anak ko, hindi na maganda, na hindi ko alam. Nakasakit ako ng damdamin ng aking mahal sa buhay. At bumili ka ng iyong nilalambing. Di ba mas maganda? Subukan sa panliligaw. Pwede ba na, ay, sagutin mo na ako. Tapos sasabihin mo sa huli na, salamat ha. Palagay nyo, sasagutin kayo na. Ang Panginoon, gusto niya rin nilalambing mo eh. Alam ko, sa akin pag-nilay, lahat tayo, di ba gusto niya? Ikaw ka, kayo, ilang ba kayo nagliligawan? O ikaw nililigawan? Di ba? Gusto natin nililigawan. Yung aking may bahay, nililigawan ko yun halos mag-isang taon. Magandang muli, sabi ko, ito pa, ayoko na talaga. Parang wala ko pinapasin, ayoko na, tama na. Maglilip ako dahil isang buwan yata, mag-isang taon, ayoko na. Aba, isang araw, nagpadala ng sulat. Sabi sa sulat, hatid mo ko sa Manila, sa dormitory. Wow! Alam na list ka, alam na list. Siyempre, uso-uso ka Philippine Rapid, di ba? Di pagsakay pa sa Philippine Rapid, inalalayan ko na. Meron agad akong ramdam na kuryente, nanginginig na ako. Nakawakan ko isip ko na sa iniirog ko. Di ba? Noon yun, ganyan, wala na ganun. Would you like to fellowship with the people you have met here? What were your experiences during the CLT? Although hindi pa tayo tapos, pero ito ang tanong, would you like to share? Sa kayo pa lamang ba pwede nyo nang ipagyabang ang Purpose for Christ, ang Christian Life Program, sa inyong mga peers, sa inyong kasama sa trabaho, kapitbahay, kumari, o kaibigan, kumari, kasama sa mga kapitbahay nyo? Pwede ba? Pwede. Alam nyo yung anak ko, di sometime nag-aaral pa sila, may group study sa bahay. Nung nag-group study sila, sabi ng anak ko, Tay, nung umalis, nung kanina nag-group study kami, sinabi ng mga class ko, at swerte ron ng mga anak ko. So bakit sabi niya, Purpose for Christ pala yung mga magulang mo. Imagine sticker pa lang nakita ng kaklase niya. Swerte na raw. May yung mga kapatid hindi porket Purpose for Christ na kayo, hindi kayo makakaranas ng problema. Sinabi rin nung nakaraan, dito ako nung nakaraan, Dr. Pedro D. Hindi porket kayo ay na-pray-over na ulit, ay hindi na kayo mag-aaway. Hindi porket kayo na-pray na receive the power of the Holy Spirit, hindi na kayo mamumroblema. Hindi na kayo magkakasakit. Magkakaroon pa kayo ng lahat niyan. So, but this time you are empowered by the Spirit. Hindi na katulad dati. Kumbaga, you are shielded by the Holy Spirit ngayon. Alam niyo yung lakas at nadagdagan pa ngayon na pwede niyo pala i-renew. Ano yung renew? Ma-discover na meron pala kayong itinatago pang kapangyarihan ng galing sa Panginoon. Ano yan? Ang dami, di ba? The power of tongue. The power to heal. Magpagaling.
Alam mo, ginangyari ulit sa akin yan. Sometime, siguro, anong taon yan, Bradating, nung na-hospital si Santa? Year early 2000. Natutulog kami, no? Siguro, alas 12 ng gabi. Ginanong ako ng asawa ko. Nagpinanto ako, bukas mo. Dumiin na yung ano niya. Bukas na nga! Baka, binuksan ko yung ilaw, makita ko, hirap na hirap siya, naglalaro yata. Hirap na rosol niya. Sabi ko, anong nararamdaman mo? Hindi maganda pakiramdam ko. Gusto mo na kita sa ospital? Sabi niya, oo, dali mo na ako sa ospital. Tinanong ko siya, may pera ka na? Wala. Ako kasi walang pera din eh. Sandali. Nahiga ka. Pipre ako kita. Ganyan yung Roberto Puso. Nakatulog siya like a baby. Ayun, no? Kaya ka matulog. Then kung maaga, dinala ko siya sa ospital. Sabi ng doktor, right away, o-operahan mo siya. Eh, wala nga kami pera. At ang dinig ko rin pag pumasok ka sa... Sana? Divine. Sa Gunoy. Si Dr. 500,000 doon, pakyawan. Dito tayo pumunta. Pero siyempre, life and death, dinala ko din sa akin. Basta kung lumumos ako, hindi ako dala sa sakyan dahil hindi ako nakatulog eh. Siya nakatulog ako hindi. Habang lumulumos na iiyak ako dahil naalala ko na yung amang kuya tawin ako, doon nakatay. Sabi ko sana mo uling. Nakin mo, di ba? Wala mo na. Lumulumos ako, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa asawa ko. So, tinipon ko yung mga dalawang anak ko, tatlo. Nagdating sa kanilang murang edad, sila na mismo ang nag-volunteer. Yung panganay mo, yung anak ko, kasi sila tatlo, sila hihinto sa kanilang pag-aaral para lang masustainahan yung pangangailangan namin sa ospital. Tingnan niyo yun. Lo and behold, 10 araw ho nasa ospital ang asawa ko. Ginawang ICU kasi, dalawang ICU doon eh. Dalawang ICU puno. So yung ginawang, yung kanyang regular room, para yung ICU. Bawat pumasok sila bradalingan, nagpe-over sa ano lang eh, sa pader. Talagang sira ulo sa atin yung tumaraan. Alam niyo, to cut the story short, nakalabas po kami ng ospital, walang utang. Nagkaroon pa ako ng mga trabaho. Nalagyan pa ng kaya yung bulsa ko. Ibiruin ko sana yung asawa ko. Sige, magkasakit ka kasi sa buwan. Kumikita pala ako. Joke lang. God will never leave you nor forsake you. Humingi ka na sa kanya. Although minsan, hindi tayo na magbibigyan. Huwag kayo magtatabo. Kailanman ay hindi tayo papapayan ng Panginoon. Would you like to share Christ with others? Wala yan. Sinabi natin kanina. Would you like your life to be directed by Christ and empowered by the Holy Spirit? Sino gusto pang magpagamit? Kaya hindi nyo gusto magpagamit sa Panginoon sa demonyo? Siyempre naman! Dalawa lang naman yan. Dalawa lang. We need to grow by making use of tools provided by God and we need encouragement from community and like-minded believers. Ano yung manner na yan? Number dyan, pinakasimple is the Bible. The Holy Bible. Sapagat ang Biblia ay walang sinabi doon na nagko-contradict sa gusto niya. Nagko-contradict sa gusto mo. Maaaring contradict sa gusto mo dahil pwedeng hindi mo gusto, di ba? Like minsan may nagsimba. Sabi ng mag-asawa, mahal, dito tayo